Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Okay. So, sa lahat ng mga sumusubaybay, welcome po sa ating gawain. At tayo ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Okay, ngayon ang huling linggo ng buwan ng Marso. Okay. So, nung nakaraan ay nagkaroon tayo ng anniversary. Alam niyo po ba yung pinag-aralan natin? Sino yung nakakaalam ng pinag-aralan natin? Sino po yung nakakaalam? Hindi tayo mag-umpisa hanggang hindi po ninyo sinasabi kung ano yung pinag-aralan natin. Okay. Of course, yung pinag-aralan natin is about the abundant grace of God. So, pinamagatan niyo yun is the greatest love. The greatest love of all. The greatest love of all. So, alam niyo po, yung balikan ko muna yun bago tayo tumungo dito para maunawaan po natin. Ano po? Yung binanggit niya po doon is about po yun doon sa Ephesians chapter 1, verse 5 hanggang 9. Tama po ba? At mapapansin niyo po doon yung grace ng Panginoon sa lahat ng taga-Ephesians. And then sabi niya nga sa atin na yung Ephesians ay wala pong pagkakalayo sa ating bansa. Ano po? So kung ano yung ginagawa natin niya kasalukuyan, ganun din yung ginagawa nila ng kapanahunan. Ano po? So dito ay mapapansin natin, tama po yung sinabi niya. Pwede ka pong maawa na wala pagmamahal. Pero alam niyo po ba na ang pinakamagandang binanggit po niya doon, yung binabanggit niya po na kinakailangan na yung pagmamahal ay hindi po siya nawawala. Kaya sabi niya nga po doon is the greatest love of all. Sabi niya dito, sa talata na binanggit po dito, sabi niya sa verse 5, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Dinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at gayon pinatawad na ang ating kasalanan gayong kadakila ang pag-ibig na ipinalaban niya sa atin at binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isinakatuparan sa pamamagitan ni Kristo. Yan po yung binigay po natin theme para sa kanya. Okay? So, sa inyong mga nalaman po doon ay ano yung nakita po ninyo? Ano po yung nalaman ninyo tungkol po doon sa grace of God? So, ang grace ng Panginoon, lagi natin tatandaan, ay laging may kalakip na pagmamahal. Okay ho? Sige, so, nilinaw ko lang po yung aking ibinigay pong verse doon. So, ngayon, iba yung ating pag-aaralan. But before that, gusto ko muna sa inyong ipaunawa yung ating inumpisan about grace of God. Sa totoo lang, hindi natin deserve na makuha yung grace ng Panginoon. But because of God, because of His love, ay natanggap po natin yun. Tama po? Wala po tayo, hindi dapat tayo bigyan niya ng ganun. Kasi hindi natin deserve yun. Why? Sapagkat ang lahat ng tao ay makasalanan. Lahat po tayo ay natagpuan at nasupungan na tayo ay mayroong kasalanan. So kaya nga tayo ay nausgahan na lahat ng tao ay mamamatay. Sabi John, the wages of sin is death, but the gift of life is eternal life. So, because of grace, ayun po yung nangyari sa atin. So, hindi natin talaga deserve na makuha yun. But dahil sa biyaya ng Panginoon, but because of His love, kaya naramdaman po natin yung biyaya niya sa atin. Tama po ba? So, ganun po tayo, kinuha tayo ng Panginoon doon. So, yung grace na yun, hindi para bumalik tayo doon sa ginagawa natin nung former life natin. Yung grace ng Panginoon kung bakit ipinadamayan sa'yo, upang siya ay bigyan natin siya ng karangalan. Tama po? So, kaya yung grace na ating nakamtan ngayon, lagi yung tandaan na yung biyaya na yun, ang gusto ipa naman ng Panginoon, huwag na kayong bumalik sa dati ninyong pagkakasala.
Tama ho? Yun po yung grace. Minsan naiintindihan natin yung text na yun, o konteksto na yun, kaya pala, nagkasala yung tao. Iba lang na lang kung magkasala, para yung grace ng Panginoon ay lagi kong makuha. Sa actually mga kapatid, hindi ko ganun. Kapag ikaw ay binigyan ng pagkakataon, huwag mo nang baligin yung dati mong pagkataon. And then, dapat nagpapatuloy ka ngayon sa biyaya ng Panginoon at binabago mo yung buhay mo. Tama po? Okay. So dito mga kapatid ay samahan po ninyo ako sa aklat ng Titus chapter 2, 11 to 15. So doon sa ating screen ay pakilagay sa New Century Version. Sa New Century Version natin babasahin. Ano po? Doon po sa screen. So kung kayo po ay may mga Biblia na dala o naririyan po sa inyong upuan, buksan po niyo yung Titus chapter 2, 11 to 15. But dito sa screen natin, basahin natin sa New Century Version yung words na ito. Kasabagat yung salin po dito sa New Century Version ay magandang intindihin. Okay, so ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin lahat ay hindi natin maunawaan. Pero may clear po dito na binabanggit po dito sa talata nito. Okay, so lahat tayo tumayo at samahan po niya ako sa pagbabasa about nito. So sabi nga, may our lives remain in the grace of God. So whatever situation, whatever circumstances naway, lahat tayo ay nananatili sa biyaya. Okay? Sa grasya ng ating Panginoon. Again, to remain in His grace. Yung pag-uusapan natin ngayon ay kinakailangan manatili tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Tama po? So, puntahan po natin. So, sa aking binanggit, pag-ilagay po sa New Century Version yung ating babasahin sa English po. Okay, so 11, that is the way we should live because God's grace that can save everyone has come. 12, it teaches us not to live against God, nor to do evil thing the world wants to do. Instead, that grace teaches us to live in the present age in a wise and right way, in a way that shows we serve God. 13, we should live like that while we wait for your great hope and the coming of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. 14, He gave Himself for us so He might pay the price to free us from all evil and to make us pure people who belong only to Him, people who are always wanting to do good deeds. Last verse, say these things and encourage the people and tell them what is wrong in their lives with all authority. Do not let anyone treat you as if you were unimportant. So let us pray. Lord God, narito muli kami sa iyo, Diyos, na lumalapit at nagtitiwala, Panginoon. By your grace, Panginoon God, narito kami, O Diyos. Dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong pagmamahal. Harinawa, O Diyos, sa pag-aaral namin ito, buksan niyo po, O Diyos, yung aming puso't isipan. Ipaunawan niyo po, O Diyos, ang mga talatang aming pag-aralan sa oras na ito. Panginoon, gabayan at samahan niyo kami, Panginoon. Tulungan po ninyo kami, Panginoon. Maraming pong salamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Pili po ba natin ilagay yun, Sister Maxine, sa New Century Version Tagalog. Yung Tagalog po nun ay, ito po yung napapalog sa Tagalog ng New Century Version. Kaya, ilagay sa Tagalog. Okay, dito po siya basahin sa talata na yan. Hindi ako dito magbasa sa aking salin. Doon sa New Century Version, ito yung Tagalog niya pa. Medyo ito kasi nagkaroon dito na, hindi ko naman sinasabi, hindi parehas po siya. Kaya lang, mayroon pong mga salin na dinitingin nila yun. May mga pagkalingin po. Okay, so ito po yung salin po yung binasa natin kanina. Sabi dyan, na ang kanilang mga bibig, sabi dito, ay nagsisipang gulo sa buong mga sambahayan na nagtuturo ng mga bagay di nararapat dahil sa mahalay na kapakinabangan. Chapter 2 ba yan? Chapter 2, verse 11 to 15. Ulitin natin, 11. Hindi yan New Century Version ata. Parang New Century yan. Okay, sapagkat napakita ang
biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. So, tingnan niyo po yun ha. Yung grace ng Panginoon, nagdala po siya ng kaligtasan. Clear po, ano po? Yung grace ng Panginoon. 12. In verse 12, sabi niya, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan. Inupan niya yung grace at dyan sa atin ang kaligtasan. And then, after no, sabi niya, nagtuturo sa atin ito upang pagtanggi natin sa kalikuan. Our former life. Okay? And then sabi nito, na, nasaan na? Verse 12 muna tayo. At sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayo may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Verse 13, ang sabi niya naman, na hintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. 14, yan important, na siyang nagbibigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya ang kanyang sarili, ang bayang pasikap sa mabuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Tama? Yan po yung grace ng Panginoon sa atin. Okay? So, ulitin ko dito. Sabi niya, sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Hindi lang ito para sa akin. So, lahat ng tao ay sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon, ang biyaya na yon ay nagdulot ngayon ng kaligtasan sa sinumang nais na manampalataya sa ating Panginoon Hesus. And then, sabi dito sa 12, ito ang siyang umaamay sa atin upang taligdan. Upang taligdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Yung Kristong Panginoon. Bakit yung tinanggal ka po doon sa former life natin para maging maayos, maging matuwid, at tayo ay dapat na naglilingkod sa Panginoon. Tama po? Okay, hindi ko na po ituloy ang lahat na yan. Okay, itong Tito na si Tito, mga kapatid, punta tayo sa ating layunin, yung ating purpose po dito. Titus was a Gentile who converted to Christianity, became co-workers and helpful in proclaiming the good news. Si Tito po, siya po ay isang Gentil. Hindi po siya Hudyo. Kaya hindi po siya Hudyo. Katulad po natin, ang tawag po sa atin ngayon ay mga Gentil. Na sa kasalukuyan tayong lahat ay nananampalataya. So, si Tito ay kamang-kagawa ng Panginoon. At naging katuwang ni Pablo para ipahayag ang salita ng Panginoon. And then sabi niya, Paul left him and prayed to govern the church there. His purpose was to teach the qualities that leaders should possess, especially in the face of the bad qualities of many Cretans. Iniwan niya po doon si Pablo sa Creta, ay si Tito. Iniwan po doon ni Pablo si Tito sa Creta. Ang layunin ay pamahalaan yung simbahan doon sa Creta. Tama po? Okay, yan po yung sinasabi po. Sabi nga upang pamahalaan at yung mga tao doon, mayroon po silang masasamang mga karakter. Yung mga Kretan, yung katangian ng pag-uugali. Kung pag-usapan po natin katangian, ganito din sa atin, di man din po siya nalalayo, yung mga taga-Kreta at taga-Bang Pilipinas. Yung ating mga katangian din. Mayroon din talagang hindi maganda. And then sabi dito, na binabagyan to teach the Cretans, all their men, all their women, young people, and slaves. The abundant grace of God to us encourages everyone to have a good life, a righteous mind, and a life that pleases God. The grace of God was given to man not to sin. Okay? Ang biyaya ng Panginoon, binigay nito sa atin, even doon sa Creta, even in our country. Binigay po ito ng Panginoon. Ang tanda nito kung bakit binigay,
Hindi ito ibinigay yung biyaya niya sa atin para tayo ay magkasala. Kundi tayo ay maging maayos at sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Tama po? So, itong layunin dito kung bakit naririto po si Tito, iniwan po siya ni Pablo, para pamahalaan yung simbahan. Turuan kung ano yung nararapat, yung mga hindi magaganda yung ugali o katangian ng tao roon ay maturuan. Tulad ng nabanggit ko na 4 na bagay. Yung old men, old women, then young people, and the slaves. Yan po yung, kung makikita niyo po yung buo po niyan, yun yung talagang layunin doon para turuan yun. Okay? Sabi niya dito, si Tito ay isang hindi nagbalik loob sa Kristyanismo, naging katrabaho at tumulong kay Pablo pagpapahayag ng mabuting balita. Sila po yung dalawa. Iniwan siya ni Pablo sa Crete o Creta upang pamahalaan ang simbahan doon. Ang layunin niya ay ituro ang mga katangian dapat taglayin ng mga pinuno. Okay, so nagkakaroon ng problema doon sa katangian ng mga namumuno. And then sabi doon, ang layunin niya ito, sabi niya sa harap ng mga masasamang katangian ng maraming Kritan at turuan ng mga Kritan, yung mga matatandang lalaki, matatandang babae, kabataan at alipin. At ang saganang biyaya ng Diyos sa atin ay naghihingayat sa lahat na magkaroon ng magandang buhay, patuloy na pag-iisip at buhay na kalulugod sa Diyos, at ang biyaya ng Diyos ay binigay sa tao na huwag pagkasala. Okay, ngayon, pag-usapan po natin ito mga kapatid. May mga naririnig tayo minsan sa buhay natin. May binanggit po ako dyan yung ID and worship. Yung ID at ang pagsamba. Huwag po tayo makontento na sasabihin natin, pagsamba ka, ang importante nagsasamba ka. Di ba? So, ang importante nagsasamba ka. Pero, lang yung tandaan, mali po yun. Hindi ka dito na pumunta lamang para mag-worship. Minsan, basta magsimba ka lang, pumunta ka lang ng simbahan. So, ganun lang ba ang dapat mong gawin bilang isang Kristiyano because of God's grace? Hindi po. Ang ID ay gayon din. Ang ID bit-bit mo siya. Tanda na ikaw ay mayroong, halimbawa, pumapasok ka ng school. Yung identification po natin. Yung ID na yan, tanda yung kung ano yung school ka kung saan ka nag-aral, tanda yung na ikaw ay noong ka nag-aaral. Pero huwag po natin gagamitin yung ID sa sarili lang natin kapag kinabatan. As a pastors, ako po ay mayroong ID as a pastors. Kung ako ay nagkakamali, lalo na dyan sa pag-alis sa halimbawa sa kalsada, hindi ko pwedeng sabihin, pastor ako. Kahit mali, o umikot ako sa isang linya na mali, o nag-overtake, o pumunta pa ako, lihis po yung aking, mali yung aking ginawa, hindi papakita ko yung ID pastor ako. Kahit mali yung aking ginawa. Palagay nyo, ano ang mangyayari nun? Pag ang mayroong enforcer, sasabihin ko dahil mali, halimbawa na bawal pong lumiko ng kaliwa, lumiko ako ng kaliwa, tapos pinitiwan at pinahinto ako. Then after doon, sabihin ko, kunin ko yung ID ko, and then, pastor ko ako. Pwede ba yun? Pwede yun, hindi. Nagbayalit ka pa rin, di ba? Hindi dapat ganun yung paggamit po natin ng ID natin. Di ba? Dapat ipakita natin kung paano natin ginagampanan bilang tao yung ginagawa natin. Ito yung gusto ko dito yung palawanan ng dito. Yung pagsamba natin kayo din eh. Bakit sabi ko hindi sapat yung pagsamba? Kasi kung yun usapin lang natin, basta magsimba ka lang, basta lagi ka lang magsimba. Kapatid, hindi po kung gano'n. If you worship the Lord, dapat may nag-change. Di ba? Dapat may nagbabago sa'yo. Hindi sasabihin mo na, hindi basta magsamba lang, basta nagsasamba lang ako ng linggo-linggo. Katulad po yan mga hindi mga kapatid. Pag hindi mo pinapahalagahan yung ginagawa mo, masisira ka lang din naman. Di ba? Ang pagsamba ay may kalaki po yan ng pagsasabuhay. Hindi yung pupunta ka lang sa simbahan, then after or important din nagsimba ka, then for attendance or whatever. Dapat alam mo kung bakit ka pumupunta. Ang ID hawak mo ngayon, kapatid, at even you are a student, ikaw ay nag-aaral. Alam mo dapat kung paano mo hinahawakan yung ID mo. Kung ano yung halaga ng ID mo yung mayroon ka. Hindi mo po siya pwedeng gamitin sa mga bagay. Halimbawa, sabihin natin sa school niyo yan.
At sabihin mo, nakabayolin ka din, nag-aaral ako sa dito, sa school na ito eh. Hindi mo dapat ibalandra yung gano'n sapagkat masisira ang iyong school. Tama ba? Kahit ako mga kapatid, sabihin ko may idea ako as a pastor. Sabihin ko, ito pastor ako, gano'n. Naku, magkakaroon lang ako ng problema. Sasabihin pa sa inyo ng enforcer, pastor ka pa naman. Di ba? Tayo rin. Pag ikaw ay magsasabi, basta magsimba ka lang ng ganito, and then wala rin pagbabago. Nako, sasabihin din sa'yo, ano ba yan, nagsamba ka, wala ka naman natututunan. Ito yung layunin po dito ni Tito, kung bakit po siya iniwan po ni Pablo, is to govern the church. Okay? So, Titus teaches where to direct to individuals, people, or persons. Kung makikita niyo po itong talata ng ating binasa mga kapatid, is very particular po siya. Very specific po. Direct po siya doon sa mga tao, individuals, people. Okay. Once again, Titus teaches where directed. Okay? Directed to individuals, people. Masakit po yun. Sapagkat sabi nun sa binanggit ko sa inyo panimula, ang sinabi po ni Titus doon, o sa sinabi ni Paul, manatili ka doon, at turuan mo yung mga tao ito, yung kanilang katagingan, yung kanilang karakter. Yung masamang karakter nila, kinakailangan turuan mo. At huwag kang matakot, kinakailangan mo siyang turuan. So, makikita po natin yung boldness to teach. Di ba? Makikita po natin yung kung paano siya natuturo. Talagang hindi po siya natakot kung paano niya turuan ang mga tao ito. Yung the old men, the old women, and the young people, even the slaves. Hindi po siya natakot. Ang grace ng Panginoon, yung abundant grace of God, yung pagsamba po natin, pahalagahan natin. Di ba? Hindi pumunta ka lang ng simbahan at narinig mo lang sa iyo, kapag basta nagsisimba ka lang, basta magsimba ka lang, basta magsimba lang. Sa akin, hindi po siya kontento. Hindi po siya samba. Okay? If you attend Sunday service, siguraduhin mo mayroon kang matututunan sa buhay mo. Nasa pag-uwi mo na mayroon kang magbabago o mayroong pagbabagong magaganap sa inyo, and then doon ko matatawag na yung grace ng Panginoon ay iyong nadama. Pero yung grace ng Panginoon, yung gano'n na yung ginagawa mo at wala kang nakikita pagbabago sa iyo, mahirap po yun, mga kapatid. Di ba? Kaya nasabi ko nung una dito yung panimula natin, yung grace ng Panginoon, galing na dito sa isang kumunoy, sa isang putik. But because of God's grace, kinuha ka doon sa former life mo, tinanggal ka po doon sa putik. Kaya naman mo yung grace ng Panginoon. Pero kung yung interpretation ay bumalik ka ulit doon, hindi mo ganun eh. Kaya ka na tinanggal doon para huwag ka nang maglaro dyan. Huwag ka nang maglaro dyan. Pumunta ka na dito, sa grace na ito, sapagkat ang Panginoon, yung grace na yun ay nagbabago para sa iyo. O binabago ka ng biyaya ng Panginoon. Tama po? So, ito mga kapatid na binasa natin ngayon, lagi po natin tatandaan, yung biyaya ng Panginoon kung bakit ka ngayon nagsasamba, ay mayroong nagaganap na pagbabago. Sa bawat pagsamba niyo po natin dito, dapat mayroon kayong naiuwi. Nakuha niyo po yung ibig ko pong sabihin, na sa ating pagsamba, mayroon kayong naiuwi, mayroon kayong napupulot, kahalagahan ng pagsamba ninyo. Sapagkat hindi po maganda na sabihin mo magsamba lang ako, basta magsamba lang ako, basta magsamba lang ako, kasi pupunta lang ako ng ganito. Pero kung wala kang napupulot, wala kang nakukuha doon sa iyong pagsamba, hindi po yun makabubuti sa iyo. Yung pagsamba mo ay bigay mo lagi na halaga. Tama? Okay, so doon tayo rito mga kapatid. How to remain in the grace of God. Paano po tayo mananatili sa biyaya ng Diyos? Okay? So sabi ko sa inyo kanina yung direct corrections, direct review. Ito yung nangyari po sa panahon ni Titus. And very specific and particular persons. Individuals. Okay? Nabanggit ko sa inyo dito sa chapter 2 ng Tito, ito yung talaga yung layunin niya doon. Not only to govern the church, but to teach
doon sa mga tao, doon sa katangian, yung qualities ng kanilang pagiging isang tao or spiritual na pamumuhay. Ito yung gusto ng ayusin. Kung bakit naiwan ko doon si Tito para magturo. Okay? So sabi dito, how to remain in the grace of God. Paano manatili sa biyaya ng Diyos? Okay. Sabi diyan, how ang ating binabagay. Number 1, and the right teachings to older men about the grace of God. Sabi diyan, sa tamang mga turo sa mga matatandang lalaki tungkol sa biyaya ng Diyos. Ano ang tinuro ni Tito doon sa mga matatandang lalaki? Doon sa Krita. Sapagkat sinabi natin na pumunta doon si Tito is to govern the church. Turuan yung mga lahat ng mga namumuno. So, una na lang dito na ating pag-usapan ay yung old men, yung mga matatandang lalaki. Di ba? So, mayroon nakita po dito si Tito na paano natin pananatilihin, paano natin ipagpapatuloy yung biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. So, bilang mga nakatanggap ng biyaya ng Panginoon, dapat ay ipagpapatuloy po natin yon. Bilang mga lalaki na naririto at matatanda, na naririto sa iglesia o sa simbahan, paano po natin siya maipagpapatuloy? Paano natin maipagpapatuloy yon? Di ba? Number 1, sabi ko sa inyo, the right teaching to older men about the grace of God. Sa mga tamang turo sa mga matatandang lalaki tungkol sa biyaya ng Diyos. How? Paano? Literally. So, sagutin na natin how. Sabi diyan, how? They must remain self-control. Sa mga matatandang lalaki na narito at sa mga sumusubaybay sa atin, dapat mayroon kang pagpipigil sa iyong sarili. Yan po yung sinasabi po ni Tito. And then the second is about serious. Ang lalaki, yung mga matatanda, ay kinakailangan maroon tayo pagiging seryoso. Huwag po natin gagawin biro yung ating mga paglilingkod. Huwag natin gawin biro yung pagsamba po natin sa Panginoon. Nagpunta ka lang dito is para lang ikaw ay maging masaya o magbiro lang ng mga bagay-bagay ito. Yung Kristo ng Panginoon ay seryoso. Tama po? Ito'y biyaya. And then third is sensible. So, kinakailangan tayo ay maingat, tayo ay matalino. Di ba? Dapat naiintindihan natin yung sense, di ba? Ano yung napupulot natin? Di ba? Ano yung nakukuha natin sa biyaya ng Panginoon sa buhay natin? Ito yung binabanggit natin na how they must remain self-control. Serious, sensible, strong in faith. Dapat ikaw ay matatag sa pananampalataya. Ikaw matandang lalaki. Sa loob ng simbahan, ito yung magpapanatili po natin sa biyaya ng Panginoon. Kasi may mga lalaki hindi seryoso na naglilingkod. Di ba? Punta lang ng simbahan na nagtanda, hindi siya seryoso. Basta pumunta lang doon sa palatandaan niya, nagsamba siya din. After nun, umuwi ng bahay. Yun din ulit yung kanyang ginagawa sa kanyang buhay. Kung ano yung formal life niya, yun pa rin. Ang nabago lang, pumunta lang siya ng simbahan. Okay? So, and then, sabi niya, and love. Dapat nanatili sa isang tao yung pag-ibig. And then, and patience. So, kinakailangan ay ikaw ay mapagtiis. Ito po ay patungkol na binabanggit po dito sa mga lalaki. Okay, basahin natin. Sabi diyan, sa verse 1 and 2, sa Tito, punta natin yung Tito, mga kapatid. Para makita po natin yung tinuruan po dito ni Tito. Ang una niyang tinuruan, sabi ko sa inyo kanina ay pinartikular talaga ito, yung specific niya po ito na sinabi. Sabi niya dito, 1 and 2, ikaw naman, ang ituro mo yaong wastong aral. Sabihin mo sa matatanda lalaki. Anong sabi? Na sila'y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig at matyaga. Ito yung payo po ni Tito sa mga matatandang lalaki. Okay? So, alam po ninyo yung binanggit ko sa inyo kanina
Direkta niya po ito na sinabihan niya po yung individuals, yung mga old men, na kinakailangan nyo, kung gusto ninyo manatili sa biyaya ng Panginoon, ito yung dapat na ginagawa natin. Di ba? So, kinakailangan na ikaw ay mahinahon. Okay? Sila ay maging mahinahon, marangal. Ano ba yung ibig sabihin ng marangal? Ano yung pagkaintindi niya ng marangal? Mga lalaki, anong pagkaintindi niyo sa marangal na binabanggit? Halimbawa, marangal na hanap buhay. Ano ibig sabihin ng marangal na hanap buhay? Pag sinabing marangal na hanap buhay, hindi nanggaling sa masama o hindi ikaw nakaw. So sa mga lalaki na sinabi ni Tito, maging marangal tayo. Lahat ng ginagawa natin. Di ba? Dahil tayo ay mga nasa simbahan, mga lalaki o matatandang lalaki, maging marangal tayo. Maging mahinaman tayo. Tama po ba? Hindi po maganda. Bilang isang lalaki sa tahanan o noon maging sa loob ng simbahan, gawin po natin yung lahat ng ginagawa natin na marangal. Huwag tayong gagawa ng isang bagay na hindi ikararangal ng Diyos sa atin. Tama po? Ikaw may pamilya, ako may pamilya. Ano yung marangal na dapat kong gawin sa aking pamilya? Kung ako ay magtatrabaho, dapat maayos ako magtrabaho para yung aking pagpapakain sa aking mga magulang o aking mga anak o aking pamilya, my household, ay marangal na galing. Hindi galing sa masama. Hindi ka nang daya, hindi ka nang sinungaling. Hindi ka nang waiting, hindi ka nang tugig. Diba? So may natutugig ba rito? May nag-waiting ba sa inyo? Wala rin. So ang mga lalaki dapat marangal, maayos, mahusay. Dapat andun yung pag-ibig upang nanatili yung biyaya na sa atin ng ating Panginoon. Tama po? Alam niyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, noong 2019 and 20 is health crisis or pandemic. And today, itong nakaraan pala, wala pa tao, isang buwan is ano naman yung crisis natin ngayon? Energy crisis or fuel crisis. So, alam niyo mga kapatid, ito yung isang magandang bagay na pinag-uusapan na tayo ay dapat namumuhay sa biyaya ng Panginoon. Kung paano po natin yung health crisis or yung pandemic po natin yung nakaraang panahon na ang biyaya yung umikot po nun biyaya pa rin ng Panginoon. Then another challenge, another pagsubok naman po ito ngayon na ating naranasan about fuel crisis or energy crisis. Hindi niyo po ba alam na itong lahat ay konektado sa lahat ng bagay? Kung tumaas po yung fuel, lahat po ng mga commodities po, lahat po ng ating mga pangangailangan, susunod po siya. Tama po? So nagkakaroon po ngayon ng problema. So kung ito yung problema na ating titingnan, ang masasabi ko sa inyo mga kapatid at kaibigan, kahit ano man yung nangyayari, mamuhay pa rin tayo at manatili sa biyaya ng Panginoon. Tama po? Nung nag-uusap kami ni Sister Pita, sabi ko, yung health crisis, the fuel crisis, how about pag dumating na yung food crisis? At darating talaga naman yun. Kahit anong paghanda po natin, para mag-imba kayo ng mag-imba, lahat sige mag-imba kayo ng mag-imba. Wala pong magagawa yun kapag pinahintulog ng Panginoon yung lahat ng bagay. Sabihin natin, sa marami kang natago, lahat mong natago. Palagay mo, masusustik ka sa iyong mga tinago. At ngayon mga kapatid, mabubuhay lamang tayo sa biyaya ng Panginoon. Tama po? Huwag yung pagtakhan yung mga nangyayari. Sapagkat darating at darating ang araw, magiging severe pa lalo yung mangyayari. Sapagkat yun naman talaga yung practice o yun naman talaga yung hula ng Biblia. Tama po ba? Napakarami pong hula ng Biblia at ito yung panimula pa lang. Pero makita nyo yung panimula pa lang na nangyayari, aligagat yung tao, worry, di ba? Ano na kaagad na talaga nagugulong mana. Fuel crisis pa lang po din, and health crisis. Para pag dumating yung food crisis, di ba mas lalong malala yun? Kahit may pira ka nun, kung wala namang pagkain, ano mangyari sa pira? Wala ka mabibili
bibili pagkain, ang gagawin mo ngayon sa pera. Kaya sabi ko po sa inyo mga kapatid, kahit anong gawin natin, sabihin natin marami kang imbak na pera, pero paano ka bibili ng pagkain ngayon? Walang pagkain. Anong silbi ng pera mo ngayon? O di kainin yung pera. Alam mo marami nag-imbak, sige, paunahan, nag-abak, kuha na ng bangko sa bangko. Ngayon, maubos yung pera ng bangko, baka short pa yun, kasi baka nilabas din ng bangko ng iba, sa iba. Ito yung mga bagay na dapat po natin iisipan. Still, mga kapatid, remain doon tayo sa grace ng Panginoon. Isipin po lagi mga kapatid ang darating pang mga araw. Hindi na ito. Isipin nyo yung last na napagkasulina po is 58 gasolina po yun, hindi yung diesel. Sunod na pagpagkasulina namin, ang taas agad 86. So, 1 week lang, naging 96 gasolina yan. Pero alam nyo ba yung pinaka-pasakap dito? Yung diesel. Ngayong linggo darating, magiging 150. Pero ito mga kapatid, hindi ito kasalanan ng ating presidente. Minsan yung mga Pilipino umiiksip yung isip. Hindi nakakaintindi. Punta na kayo sa ibang bansa kung hindi ganito din yung nangyayari. Ganito din po yung nangyayari. Problema din nila is fuel din po. Matataas din yung kanilang presyo. Ang ating may tutulong sa ating gobyerno, mga kapatid, imbis sana hindi na sana sila mabigatan. Ang problema, naging consumption pa tayo ngayon ng ating gobyerno, na dapat nakakatulong tayo. Minsan tayo pa upos pa tayo ng upos, imbis na dapat tayo makatulong. Alam niyo yung Kristiyano, ang ating magagawa is to pray. Kahit sinong administration, mga kapatid, kailangan po natin silang i-pray. Di ba? Yung mga nakaraang mga gobyerno, kung sino man ang mumuno, kailangan nila ng panalangin eh. Walang perfecto administrasyon. Lagi niyo po yung tatandaan. Tayo narito para tumulong. Sige, kayo lumagay sa kalagayan niya. Di ba? Ang dali lang kasi magsalita, ang dali mag-comment. Akala mo ang galing-galing mo, ang talino mo. Pag ikaw yung naririyan, ang daming uubos din sa'yo. Di ba? So, itong panahon natin, hindi dapat ganun yung ginagawa. Kundi, paano ba ako makakatulong? Di ba? Minsan gusto lang natin mag-criticize eh. Pero ano yung ginagawa mo? Baka umuupo ka lang eh. Wala ka namang ginawa, tapos criticize ka ng criticize, tira ka ng tira sa mga namumuno, wala ka namang ginagawa. Buti pa sila may ginagawa. O tumulong ka na lang kung ano yung dapat mong gawin. To all Christians, anong dapat natin gawin? Is to pray our administration. Di ba? Yung mga nakalaan administration, gano'n yung ginagawa natin para matulungan sila. Kasi lahat ng administrasyon may kahinaan. Naunawaan po? Hindi perfecto po yung mga namumuno sa atin. Naunawaan? Alam mo kung bakit sabi dito, magturo ka doon sa mga namumuno doon sa iglesia na yun. Sapagkat hindi naging maganda yung kanilang kakahinaan. Ang kanilang mga pag-uugali. Paano haharapin yung bawat sitwasyon? Dapat hindi ganun tayo, dapat maging part tayo doon sa solusyon na ginagawa ng ating pamahalaan. Di ba? Dapat ganun. Ang nangyari sa atin ngayon, talagang yung isip natin nagkaroon siya ng napakaraming epekto, influence, social media, tuloy hindi tayo nakakapag-isip ng maayos. Di ba? Ikaw ngayon, brother Ryan, ikaw ngayon presidente. Palagay mo, kaanong igagawin mo? O sa lahat ng mga nag-uupos, sabi, o sige, ikaw yung maging presidente, anong gagawin mo? Eh baka balangkungan tayo eh. Kasi wala naman tayong experience sa economics. Di ba? Minsan, ang galing lang talaga magsalita. Akala natin sobrang galing natin, pero sa totoo hindi tayo magaling. Ang ating lang magagawa is to pray, tulungan natin ang sino mang lahat ng mga naririyan ngayon sa panahon natin ngayon. Yun yung magagawa natin. Okay? So kung ano ba yung kakulangan nila, sinabi ko sa inyo, wala pong perfectong mga administrasyon. Wala po. Okay? So, once again, sa lahat ng mga lalaki ngayon na narito, pinapaintindi po dito. Pinapaintindi sa ating lahat ngayon. Okay? Na kinakailangan to remain doon sa biyaya ng Panginoon. Yun yung nabanggit ko po sa inyo mga kapatid, verse 1 and 2. Anong sinabi po yung una? Number 1? Ano po yung sinabi?
Oh, and the writing said to older men about the grace of God. How? They must self-control. Di ba? They must serious. Dapat tayo may kaseryosohan sa paglilingkod. Sensible. Di ba? Maingat, matalino. Di ba? So, disorder. So, kailangan natin ay maging ganun yung ginagawa natin bilang mga lalaking nakatatanda. Strong in faith. Upang doon sa mga nangihin ang makatulong tayo, hindi dapat tayo nagpapahinga, kundi nagpapalakas ng pananampalataya. And then, remain in love. We must remain in love. So, kinakailangan, ang pag-ibig ay laging naririyan. Bilang mga matatanda sa loob ng simbahan. And then last is, kinakailangan ikaw ay mapagtiis. Tama po? Ito yung unang sinabihan po ni Tito. Pangalawa, sino naman ang tinuruan ni Tito? Sino naman yung pangalawa? And the right teaching is to order women about the grace of God. Okay. Ang pangalawa naman is about order women. Okay. Tungkol sa biyaya ng Panginoon. Sa tamang mga turo sa matatandang babae tungkol sa biyaya ng Diyos. Mga babae, kayo naman ngayon. Akala ko kasi ang manginginom yung mga lalaki. Alam niyo po yung kalagayan ng Grita? Sa lalaki hindi po nabanggit yung pag-inom ng alak eh. Diba? May nabasa ba tayo kanina sa verse 1 nito? Doon sa babasahin natin sa susunod. Kanino po yung nabanggit yung alak? Kayo pala yung pagaya sa amin. Kaya pala ang daming mga lasingkiro ngayong mga lalaki dahil sa mga so dahil sa mga babae. Okay, so ano ang dapat na? How? Dahil kanina yung sinabi natin dito, how? They must remain. Sabi doon sa atin kanina na sa mga lalaki. Pero pinatutungkulan naman ngayon din ni Tito, ina-address na naman ito doon sa mga women. All the women in the church. Okay? Okay. So, sige, basahin po natin. Sabi dyan, sa talata letter A, they must remain holy in their conduct. Tatanungin kayo mga babae, kayo ba ay mayroong mga banal na pag-uugali? Nakita po ni Tito doon sa kita, yung mga babae, sabi dyan, remain holy their conduct. So, pag sinabihan ng gano'n, ano po ang ugali ng mga babae na naroon? Walang kabanalan, pag-uugali. Sa Pransya, yung mga babae, ano po? May kabanalan? Ha? Sabi niya Pransya ng upa, mga kababaihan. Sabi dito. O, dadaan tayo dyan, may chismosa dito talaga eh. O, sabi dito sabi niya dito sabi niya na they must remain holy in their conduct. Okay, kinakailangan ng mga babae makinig. Kailangan na natiling maging banal sa kanilang pag-uugali. Tama? Mga kupang. Ang iba dito, taga-kupang. Ang iba, taga-bayamo. So, manatili na mayroong kabanalan ang pag-uugali ng mga babae. Okay. Sabi ni Tito doon sa Grita. At pinatutungkol na rin dito yung taga-Pransya. Tayo yun, yung mga babae at lalaki. Pangalawa, sabi dyan, not slanderers or giving too much wine. Sino dito yung mga taga-Pransya na mga babae na mga manginginom? Patay tayo dito na yun. Sabi ko sa inyo kanina, sayang ang pagsamba ninyo na wala kayong natututunan. Kinakailangan ang pagsamba, ano yung grace ng Panginoon para pag-alis natin ay may natututunan. Okay? Sino dito yung mga babaeng manginginom? Ayan, sabi dyan. Sabi, hindi nagsasalita laban sa iba o nagpapaalipin sa labis na alak. Sabi dyan, dalawa po yan mga kapatid.
na binanggit dyan. Kinakailangan, hindi nagsasalita laban sa iba. Pero makita mo mga babae din sa Piña-Pracha, ang dami dyan eh. Bawat na daan, ikaw yung pag-uusapan. Hindi mo alam, putol ka na naglalakad yung ulo mo, naglalakad ka dyan. Hindi mo alam yung mga game ito, mga tambay, mga babae ka. Ako, mga slanderers. Nagsasalita sila ng iba't ibang mga wika. Dahil yung bawat tumadaan na tao, iba-iba ang issue, kaya iba-iba yung wika. Di ba? So, sabi dyan, at hindi rin dapat kayong mga manginginom kapag talaga na po na naturukan na po yung babae ng injeksyon ng alak, umpisa na ang salita. Kaya sabi dyan, dito, sabi ng Pablo, dyan ka, dito, sabihan mo yung mga taga-grita. Di ba? Pag nakatikim na ng alak, yung babae, wala naman siguro ito mga babae, mga lasing-biro, wala na. Pero dati may mga lasing-biro po, mayroon pa? Sa'yo. Patikim-tikim. May kanta di ba, no? Ano kaya? Anong kanta mo na patikim-tikim? Shakol yun, di ba? Yung may kanta, no? Shakol, sabi ni Brad Tonton. Sabi niya, na not slanderers or giving too much wine. And then, but teachers what is good, and setting an example for the young women. Mga babae, dapat na po talaga na dapat tayo ay maging isang huwara, lalo na doon sa mga batang mga babae. Kasi kung yung mga batang babae, kung ano yung nakikita sa mga old women, yun yung gagawin din ng mga batang babae. So mga young people, ganoon din yung gagawin kasi akala nila, tama yung ginagawa natin. Di ba? So sa mga babae, iwas-iwasan yung sobra yung pagsasalita. Isipin nyo, nakalaban na yung iba, ikaw hindi pa. Nakasayang na yung iba, ikaw wala pa. Dapat na yung asawa mo. Bakit nasaan ka? Andon. Bawat daanan mo, kinakausap mo. Hindi ka makatuloy-tuloy ng bahay niya sapagkat bawat kausapin mo, hihinto ka. Isang oras bawat tao, mga 10 kang tao kausap mo, isang oras. Naku, ano kaya sabihin sa'yo ng asawa mo? Ayaw nyo naman pag sabihin chismosa kayo. Nagagalit kayo pag sinasabihin ng asawa nyo. Okay, sabi sa inyo. Ayaw nyo pala sabihin ng chismosa. Di ba? So sabi dito sa mga taga-Grita, tigil-tigilan yung mga pagsasalita. Di ba? So, tigil-tigilan din yung pag-iinom. Kaya yung mga babae na mga manginginom, lahat ng mga subaybay na kayo nanginginom pa na nagsisimba, tigilan nyo na yung pag-inom. Di ba? May mga babae na yun, tao pa yung lalaki talaga eh. Tama, Brian Giar? Umuha si Brian Giar eh. Totoo mga kapatid. Ang dapat nang gawin, sabi ni Tito, maging uwaran kayo ng mga babae, mga anak na babata. Dapat yun yung pinakikita po natin. So, yung grace ng Panginoon, you must remain. Di ba? Yun ay dapat na manatili sa atin sa ganitong pamamaraan. Hindi po siya mananatili kung yung buhay natin ay katulad ba ng ating former life. So, hindi siya makakatulong. Okay? So, number 3, for the young people. Sa young people naman tayo. Ano naman po yung sinabi po doon sa pangatlo natin? Ano po yung binabanggit? Sabi, in the right teachings to young people. So, alam niyo mga kapatid, ang kaganda kayo dito, mayroon siyang mga particular o specific na mga tao na kanyang tuturuan. Tulad nito ng mga matatanda na mga lalaki, mayroon mga matatanda na babae, mayroon namang mga young people. Ibig sabihin, nilalagay niya sa bawat may oras o kung araw na tayo mag-usap tayo. And then ngayon naman, nag-usap naman dito, kinausap naman dito ni Tito, ay mga young people. Ano ang dapat naroon sa young people? Okay, sabi dito ni Tito, sabi, "He must remain sober." Kinakailangan tayo ay maging matalino. Maging alerto tayo. Di ba? Maging maingat tayo. So sa lahat ng mga young people, babae o babae o lalaki man kayo ngayon, maging maingat kayo sa iyong ginagawa. Okay? And then sabi diyan,
is kinakailangan ay mapagpigil. Medyo mapusok ata ngayon yung mga babae at lalaki ngayon, yung kabinataan natin. Kaya marami tuloy na napupunta, nasasanda sa alakaning panahon. Dahil sa kakulangan ng self-control. Walang pagpipigil sa sarili. Kaya sabi dito, maging matalino tayo. Di ba? Kailangan maging mapag-ingat, yung mga bata, yung mga kabataan, yung mga young people ay dapat maging maingat. Mapagpili kayo. Okay? Marunong kayong kumilatis sa mga kasama ninyo. Di ba? Kailangan marunong kayong tumingin. O, maingatan ninyo ang iyong sarili. Magkaroon kayo ng pagpipigil. Tingnan nyo, iba yung mga kabataan walang pagpipigil. Di ba? Minsan hating gabi, hindi pa umuwi ng bahay. Yung mga nanay nag-aalala. Walang pagpipigil sa sarili. Minsan, nagiging problema na ng mabigat ng kanilang magulang. Hindi na napagsasabihan sapagkat sila na yung mas marunong. Dapat na pagsasabihan at dapat nagiginig. Ito yung pinitorya ni Tito doon sa mga young people. At sinabihan niya, direct po niya itong binabanggit to individuals, people, or person. Diba kapag yung bata, hindi na siya marunong, hindi nagiging maingat sa buhay niya, walang pagpipigil sa sarili, wala makakontrol sa iyo eh. Kahit magulang mo, hindi ka na makontrol eh. Kaya yung mga kabataan sa panahon natin ngayon, maging maingat. Okay? Alin ang mas maganda? Yung mahirapan ka sa pag-aaral o maging mahirap pa pagdating ng araw? Mahirapan ka sa pag-aaral. Mas maganda mga kapatid. Kaysa ngayon, di ka nag-aaral, nahirapan ka ng habang buhay na wala kang pinag-aaral. Di ba? Kaya yung bawat mga kabataan ngayon, sinasabi ni dito sa Krita, maging maayos kayo. And then, ang sabi pa po, doon sa mga bata, sabi niya, an example of good works. May mga bata ngayon salbahe, may mga bata ngayon mabuti. Yan yung totoo. Tama po ba? Tama. May mga bata palasagot sa magulang at may mga bata naman hindi palasagot sa magulang. May mga matinong bata at may hindi matinong bata. May hindi maganda ang ugali, may maganda ang ugali. Totoo hindi. Di ba? Kaya sabi ni dito ni Pablo, sige, turuan mo dyan, maging matatag ka, maging matapang ka na sabihan mo yung mga tao na riyan, yung maging matatandaman sila, o sila man ay matatandang lalaki o babae, pati yung mga bata, sabihan. Sapagkat yun yung biyaya ng Panginoon na binibigay po sa atin, hindi lang sa matanda, hindi lang ba doon sa mga lalaki at babae, kundi maging sa kabataan. Yung biyaya ng Panginoon. Okay? Maraming mga bata na yung suwain, may mga bata naman hindi suwain. Faithful. So kinakailangan ikaw ay tapat. Di ba? Tapat ka sa mga magulang mo. Pag tinatanong ka, sagutin mo ng tama. Pag tinatanong ka, minsan tinatalikuran mo yung magulang mo, hindi ka tapat sa magulang mo. Nakakasama yun. Di ba? Hindi nagiging maganda sa buhay mo yun. Akala mo ba magiging maganda yun sa pagtingin sa iyo? Hindi. Napapasama ka pag ano yung ginagawa mo. Pag tinatanong ka ng magulang mo, sagutin mo ng tama. Maging tapat ka sa nanay mo. Maging tapat ka sa tatay mo. Di ba? Pag nagtanong, sagutin ng tama, tumpak. Kasi minsan tayo, pag tinatanong ng magulang natin, hindi tayo sumasagot ng maayos eh. Minsan papalang yung mga sagot natin. Unfair ito eh. Pag sa ibang magulang, sumasagot ka ng maayos. Pag sa ibang magulang o ibang bahay, masipag ka. Pero sa inyong bahay, tamad ka. Samantala sa ibang bahay, hindi ka naman inutusan ng iyong pinuntahang bahay, gumagawa ka. Pag doon sa iyong bahay, sa sarili niyong tahanan, marami ng utos sa iyo, hindi ka gumagalaw. Di ba? Ibinibigay ko lang po ito sapagkat ito po yung binabanggit po ni Tito doon mismo sa Krita. At wala po itong pagkakaiba sa panahon po natin ngayon. Di ba? Alam niyo po dito mga kapatid, hindi na po dito usapin yung pinakamataas yung grado eh. Pinakausapin na po ngayon sa mga kabataan ngayon yung maganda ugali. Naniniwala po ba kayo yan? Kasi ang dami ngayon mga matatalino pero sa bahay.
Naniniwala mo ba kayo? Ang usapin na po ngayon ay hindi na po pag-aasa ng grado. Tinitingnan na po ngayon ng mga kapatid yung kakagian ng isang estudyante, yung isang iyang grupo. Kung mabuti ba siyang ugali. O yung kanyang marka ay doon ay tumatapat po doon sa kanyang pag-ugali. Minsan dahil sa mataas siyang marka na yan, wala naman siyang magandang ugali. Kawalan ng paggalang, kawalan ng respeto. Di ba? Hindi lahat ng mga matataas ang grado ay salbahe. Mayroon din talagang matataas pang matinudin talaga. Pero ang nais lang po natin dito mga kapatid, sa anumang sitwasyon ninyo at mga kabataan, piliin nyo pa rin yung maging maganda ang inyong mga pag-ugali. Kasi hindi lang ito sa grado. Dito sa panahon, sa panahon po doon sa krita ni Tito, ito yung kanyang tinignan doon. Hindi yun. Ang tinignan niya dito ay yung ugali ng isang bata, ng isang kabataan. Okay? And then, ano yung huli na binabanggit is serious. Maging seryoso kayo. Seryoso kayo sa iyong pag-aaral. Sapagkat hindi biro yung pagpapaaral sa inyo ng inyong mga magulang. Lahat na sintimo na tinitipid ay tinitipid yan para sa inyo. Pero kung kayo ay hindi magiging seryoso sa ginagawa ninyo, mapapagod at mawawala, mauwi sa wala ang ginagawa ng mga magulang natin. Tama ba? Seryosin ninyo kung ano yung ginagawa. Okay? Sa lahat ng mga kabataan, sa lahat ng mga young people, kailangan kayo ay maging seryoso. Huwag niyo gawing biro yung ginagawa. Sapagkat kung biro yung gagawin ninyo at seryoso yung mga magulang ninyo, may problema dyan. Okay? Maging seryoso kayo. Sapagkat sa oras na mabigo ang iyong mga magulang, pare-parehas po tayo nun. Pare-parehas po kayo magkakaroon ng problema. Diba? Nakakalungkot sa iba. Ito yung katotohanan. May ibang mga kabataan, akala ng mga magulang ay nag-aaral ng maayos. Pero alam mo ba kung ano ginagawa? Nagbubulak po. Pinag-aaral na yun. Ang dami na yung mga kabataan gusto mong araw kulang sa financial, pero ikaw nagbubulak po. Walang kaseryosohan sa kanyang ginagawa. Seryoso niya. Hindi lang sa pag-aaral. Bagay sa paglilingkod ninyo sa Panginoon, ay matuto kayong magseryoso. Sapagkat yung biyaya ng Panginoon ay seryoso niyang binigay sa atin. Tama? Sa mga lalaki, maging seryoso. Nabanggit po ito doon, maging sa mga lalaki matatanda. At naulit po ito dito sa mga kabataan. Hindi po ito doon sinabi sa mga matatandang babae. Pero sinabi po ito doon sa matatandang lalaki. Na tayo ay maging seryoso. Ang mga kabataan ay kailangan na magseryoso. Kung ikaw ay seryoso sa paglilingkod, mas makabubuti yun. Tama po? Okay. Panghuli. Salamat, Pastor, sapagkat natapos din yung mga kabataan. Gusto na sabihin ng may tatayo na ata, Pastor, pwede na pong ilibat? Hindi ko naman natin. Saan naman tayo? Okay. So, pang-apat na tinuruan ko dito ni Tito about po doon sa paano tayo manatili doon sa biyaya ng Panginoon. Yung huli is about slaves or alipin or katuwang o katulong. Para maging maayos, dito mayroon na pong ginawang magandang praise na ginawa po tungkol sa katulong. Ano na po ang tawag sa Pilipinas? Kasama. Di ba? Kasabay. Kasama. Sa bahay. Yun po yung kasambahay. Pinitsik kasambahay, kasama sa bahay. Kasambahay. Tama? About slaves. Okay? Balik ulit sa slaves, balik ulit tayo doon sa alipin. So, ibig sabihin, lahat tayo ay naririto para maglingkod sa Panginoon. Ano pa yung hinahanap ng Panginoon? They must remain, number one. Sabi po dito, sa tala, they must remain submissive. Kinakailangan sa isang alipin o sa isang katulong o doon sa mga nakabababa ay kinakailangan ay mayroong pagpapasako. Minsan kasi, yung katuwang o yung katulong o alipin, pag may natututunan na, ay ayaw nang magpasako. Hindi dapat ganun. Mali po yun eh. Habang ikaw ay mayroong natututunan, lalo ka dapat nagpapasako. Kaya nang nakiiba na babago siya sapagkat siya ay nagtatamasa na ng yung kanyang natututunan. Pero mali pa rin po yun. So kinakailangan
kailangan pa rin po na ikaw ay marunong magpasakop. Tama po ba? Hindi po pwede na, ay, mas magaling na ako dyan sa aking hindi dapat ganoon. Huwag natin babaliwalain yan. Kung hindi dahil naman din sa Kanya, hindi ka naging ganyan. Tama po? Remain. Dapat ang yung sa puso natin, dati yung submissive tayo. Marunong tayo magpasakop. Mga taong hindi marunong pasakop, kadalasan rebellious. Walang pagpapasakop eh. Kinakailangan to submit. Pag hindi ka marunong magpasakop doon sa namumuno sa'yo, paano masasabi ngayon na nagpapasakop ka sa Diyos? Di ba? Kung marunong ka magpasakop sa namumuno sa'yo, nagpapasakop ka sa Panginoon. Pero kapag hindi ka nagpapasakop doon sa namumuno sa'yo, paano ngayon masasabi nagpapasakop ka sa Diyos? Hindi po. Magpasakop ka muna doon sa inilagay o itinalaga ng Panginoon. Di ba? Walang shortcut. Tama po ba? Simple lang yung mga kapatid eh. Di ba? Kung yung utos ng Panginoon, yung salita ng Panginoon, hindi mo kayang sundin, ay halimbawa, dito, sa balat ng lupa, dito sa ating, dito sa sanlibutan. Kung dito pa lang doon sa mga bisik na pinapagawa sa atin, lahat ang pinapatubad po dito. Kapag ikaw ay hindi marunong po doon sumunod, paano mo ngayon susundin yung Panginoon? Kung yun pa lang, hindi ka nagiging tapat sa mga bagay na pinapagawa sa iyo ngayon, paano pa kaya yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Di ba? Mayroon akong nabasa doon sa Israel. Sa Israel, kapag, di ba, lagi silang halos araw-araw o linggo-linggo laging mayroong umaatake. Tama po ba? Mayroong isang Pilipino na nagkwento ng buhay niya. Nung una, sabi niya, ang hirap dito nung una, talagang naninirabis siya eh. Pero alam niyo po yung mga Israelita para sabi niya, lahat sila doon sa mga gadgets nila, lahat ng cellphone, lahat niya may warning. Kaya sabi doon, hindi pwede na pag tumunog ng siren, pag tumunog yung sirena, dapat automatic ka, andun ka na sa shelter. Hindi ka dapat, wag kang magdidisobey. Sa oras na mag-disobey ka, may problema ka kakaharapin. Kaya sabi niya doon, nung una daw, sabi niya, natatakot siya. Pero lahat daw ng disiplinado. Sabi niya, kasi sa bawat pagtunog nung tumunog ng sirena noon, automatic daw yung may papasok sa lahat ng mga gadgets. Pag pumasok na yun, kailangan mo na nag-ring notice na po yun, tako na kaagad kasi mayroon mismo daw yung shelter nila, yung hindi aabutan talaga kahit pasabugan, hindi sila maano roon. Ganun ang ginagawa. Sabi, kaya yung mga Israelita dito, sabi, sobrang napakamasunod. Kaya, alam nila kung paano sila magpapasakop sa gobyerno nila. O ito din yung binabanggit ni Paul o ni Tito na sa paggobyerno sa simbahan. So kaya automatic po doon, pag may tumunog na ganun, ang bilis-bilis, hindi pwede. Pero sabi niya, may ibang mga Pilipino nagbibidyo pa. Mga ugali ng Pilipino yan eh. O di ba? O may nagbibidyo pa. Isipin niyo, may manakita nga po na laki na ng alon. Ang yung pa Pilipino, magpapahabol pa niya ng Pilipino. Diba? Pero doon hindi. Hindi sabi, hindi pwede mo yung gawin dito. Sa oras na mag-notice, break notice na sila, wag ka nang mag-antay. Automatic na pumunta ka na kung saan ka pinapupunta. Ang mga Pilipino, dapat tayo ay maging maayos din tayo. Di ba? So, yun yung mga tao na kung saan, yun yung gusto ng Panginoon na marunong sumunod. Kaya lang yung mga pagkakataon talaga, di ba? Sa ating mga pag-ugali bilang mga Pilipino, lahat tayo mga Pilipino, magkaroon tayo na yung pagpapasakop. Kasi yung pagpapasakop, katulad yung pagsunod eh. Hindi mo siya magagawa kapag walang pagpapasakop. Mag-connection po yung dalawa na yan eh. Di ba? Hindi pwede siyang ihiwalay. Dapat doon yung pagpapasakop mo. And if ikaw yung pagpapasakop, doon natututo ka sa mundo. Okay? And then, ang sinabi po dyan is, cheerful. Ang binabanggit po riyan yung pangalawa. Okay? So, kinakailangan na tayong mga Muslim, mga alipin, na dapat nakikita tayo sa kasiyahan ng ating mga ginagawa. Upang yung namumuna sa atin
masisiyahan sila sa ginagawa din natin. Di ba? Ibig sabihin, ikaw ay nagbibigay ng kasiyahan sa iyong amo. Okay? Kanina di ko nabasa yung mga verse na yon. So, basahin niyo na lang po yung sa old women, older women, and then sa young people. May mga verse naman po yung kanina. So, ito, babasahin ko itong huli na ito. Okay? And then, liban doon, na kinakailangan sa isang slave is hardworking. Di ba? Yan yung mga nagugustuhan ng Panginoon, yung nagsusumikap ka. Di ba? Nagsusumikap ka sa paggawa. Okay? Sapagkat, gano'n naman talaga kapag ikaw isang slave, di ba? Maging sa panahon natin ngayon ang panahon nun, kapag ikaw isang slave, dapat masipag. Di ba? Nagsusumikap ka sapagkat nangangamuhan ka Di ba? So kapag nakikita yan sa'yo, mas maganda yon. Katulad din sa nakikita sa atin ngayon ng Panginoon. Lahat tayo ay magagawa ng Panginoon. Lahat tayo ay workers ng Panginoon. So kinakailangan tayo ay nagsusumikap. Kapag nakikita yun ng Panginoon na lahat ng ginagawa natin po ay hindi po siya mawawala ng bisa. Lahat po yan ay mayroong sa darating na araw ay mayroong ipagkakaloob sa iyo ang Panginoon. Di ba? And then, sabi diyan, kinakailangan ikaw ay trustworthy. Di ba? Ang ibig po sabihin doon, mga kapatid, ay ikaw ay mapagkakatiwalaan. Good stewards. Di ba? So, ang isang slave, dapat napagkakatiwalaan ka. Hindi ka dapat bantay. Hindi ka dapat bantay sa lakay. May mga bantay sa lakay, di ba? Ang pangit kaya di ba? So, kinukuha mo lang yung loob ng amo mo din after 2 years or 1 year. Kasi hindi mo naman kagad overnight Di ba? Akala mo lang ganun yung malapit sa'yo. Mag-isip muna tayo ng mag-isip sapagkat kahit 2 years nga, di mo pa siya magkikilakis Pag may layunin yung tao talaga sa'yo, even 3 years, 4 years, 5 years, doon mo malalaman na mayroon pa na siyang gagawin sa'yo. Hindi naman siya nagpapalata, hindi mo siya overnight. Hindi mo kagad makikilakis sila na yung gano'n. Pero ako para sa akin, bilang isang katiwala ng Panginoon, dapat tayong lahat ay mapagkakatiwalaan. Tama po ba? So lahat tayo bilang mga slave, tayo ay workers ng Panginoon, tayo ay mga magagawa ng Panginoon. Hinahanap lang ng Diyos sa atin ngayon na tayo ay mapagkakatiwalaan. Sabi ng Biblia, ang napagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaki. Ngayon, tanungin natin yung sarili natin. Mapagkakatiwalaan ba ako? Di ba? Kasi kung ikaw ay mapagkakatiwalaan, dito pa lang sa lupa, napagkakatiwalaan ka. Mapagkakatiwalaan ka rin ng Panginoon. Di ba? Isang magandang pag-ugali ng isang slave ay iyon ay dapat ikaw ay mapagkakatiwalaan. Tama po? Ito yung pinuntos ko dito ni Tito about grace of God. Na kinakailangan na mayroong nakikita talaga siya. Paano tayo mananatili doon sa mga matatanda ng iglesia na lalaki, doon sa mga matatanda na babae doon sa Krita. Paano kayo mananatili? Kinakailangan ganito yung gawin, yung binanggit ko sa inyo kanina. And then, doon sa mga young people, para manatili yung biyaya ng Panginoon para sa atin, ano dapat natin ginagawa para ma-enjoy po natin yun. Then, doon sa mga slaves, katulad nito. Okay, sabi doon sa Title chapter 2, verse 9 and 10, sabi niya, pagbilinan mo rin ang mga alipin na maging masunurin sa kanilang Panginoon, huwag matutol. Sikapin nilang maging kasiyahan ng kanilang paglilingkod. Sabihin mo sa kanilang huwag mag-uumit, kundi maging tapat sa lahat ng bagay upang maipakilala nila ang kagandahan ng mga aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Tama po? And then sabi diyan sa verse na ito mga kapatid, about ito sa biyaya ng Panginoon sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Yung apat na yan, mga tao yun. Matandang lalaki, matandang babae, mga young people o mga kabataang lalaki o babae, and then doon sa mga slave, ito yun, tao yun at tayo yun. Di ba? Tayo lahat, yung kaligtasan na yan, sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon.
matanda ka man, kabataan ka man, alipin ka man, yung grace ng Panginoon, sinasabi Diyon is to para sa ating lahat. Hindi ito para lamang kung kanino, kundi ito sa ating lahat ito. Alipin ka man, mayaman, mahirap, di ba? Mataas man ang posisyon mo, pa pinag-aralan o wala man, yung grace ng Panginoon, yun po'y binigay niya para sa ating lahat. Okay? Clear po yan, sabi ng ni dito. Okay? So, sa ating pagtatapos, sabi niya, God's grace teaches us to be wise. So, kinakailangan na, itong pinakikita ni dito ay, ang biyaya ng Diyos ay nagtuturo ng tamang, nagtuturo sa atin na maging matalino. Okay? Andiyan yung grace na sa atin ng Panginoon. Andiyan na siya, dapat maging matalino na tayo. Maging matino tayo. Diba? So, lahat ay dapat na maging matalino. Then, pangalawa, God's grace teaches the right way to live. So, ang biyaya ng Diyos ay nagtuturo ng tamang paraan ng pamumuhay. Ikaw ba naman nakrasap ko na ng biyaya? Babalik ka ba sa hindi magandang buhay or former life? So, dapat yung new life. Dapat ikaw ay pinakikita mo na ngayon, ang sarap pala ng ganitong pamumuhay. Hindi ka na naglalaro doon sa kasalanan. Okay? Panghuli at pangatlo, God's grace teaches and demonstrates the proper way to serve Him. Okay? Kung bakit may biyaya sa iyo ang Panginoon, dahil sabi niya, ang biyaya ng Diyos ay nagtuturo at nagpapakita ng wastong paraan ng paglilingkod sa Kanya. Tama po? Kung bakit pinadama sa iyo yung Christ na yun, tinuturuan niya tayo, paano mag-serve sa Panginoon? Because of God's grace, ito natututo tayong mawi, natututo yung makinig. Di ba? So marami tayong natututunan because of God's grace. Okay? So, sabi niya, all of these qualities, mentions, and specific people can be used by everyone according to the needs of their behavior in order to correct it. Sabi niya. So, hindi ibig sabihin dahil yung mga specific or particular individuals, people, or persons doon sa ating nabanggit ay sa kanila lang yun. Hindi po. Pwede pong magamit yung sa matatanda, pwede magagamit ng matatandang babae. Yung sa matatandang lalaki, pwede magamit ng mga kabataan. Di ba? And then yung mga doon sa matatandang lalaki, pwede magagamit yung mga qualities po doon, yung magandang katangian, gamitin ng slaves. Kaya yung binabanggit ko dito, nasabi din, and all of these qualities mentioned in specific people can be used by everyone according to the needs of their behavior in order to correct it. Hindi doon sa sinasabi ko lang po kita, ibig yung matanda, yun lang yun sa kanila, hindi ho. Pwede pong magamit din yung ibang mga katangian doon sa mga matatanda, doon sa kabataan, and doon sa mga slaves. So, in order, sabi mo, ano yung needs ko ngayon sa aking ugali na dapat ayusin? Ano mayroon doon sa matatanda? Ay, mayroon sa matatanda, pag-ibig na ganito. Di ba? Hindi naman sa baba, sa mga matatandang babae. Ay, dapat hindi pala ako pala inom na ganito. According po doon, ano ba yung needs natin? Doon sa qualities kung ano yung ating imomold, ano yung ayusin natin. Depende po doon sa pangangailangan. Halimbawa, ako yung nagmumura. So, kailangan ko, ayusin ko to. Anong sinasabi doon sa matatanda? Anong sinasabi sa matatanda ng babae, sa young people, even slaves? Di ba? So, mapupulot po natin bawat aral doon. Okay? Kaya sabi dito, ulitin ko, ang lahat ng mga katangian ito na binabanggit sa mga partikular na tao ay maaari gamitin ng lahat ayon sa pangangailangan ng kanilang pag-uugali upang matama ito. Tama po? Ang buhay natin ngayon, ang layunin ng Diyos, bakit ano yung kanyang biyaya, ay maitama tayo. Maitama ka sa iyong pag-uugali. Maitama ka sa iyong pag-iisip. Maitama ang iyong pananalita. Maitama tayo kung paano tayo maglingkod sa Panginoon. Amen? Yun yung biyaya ng Diyos na kinakailangan na ipinagpapatuloy natin. Huwag na tayo babalik doon sa mga dati natin ginagawa. Amen? God is good? And all the time, tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay narito o Diyos sa iyo. Salamat o Diyos sa mga aral na binigay niyo sa amin. Salamat po ng marami. Lord God, gabayan niyo kami na ang pagsama po namin dito ay mayroon kami laging natututunan, mayroon kami napupulot na aral. Na hindi lang ito yung pagsamba. Huwag kami tatawagin basta lang kami na magsamba. Hindi ganoon. Kundi yung pagsamba ay mayroon kalakip ng pagbabago. May kalakip na aral na kung saan kami natututo, Panginoon, sa aming buhay. Panginoon, salamat sa buhay ni Tito at ni Pablo, Panginoon.
na sa kanyang pagtutulong, Panginoon God, directly, O Lord, or directly, Panginoon, to individuals people. Kami din ngayon, Diyos, na pinakikita niyo na kailangan ayusin namin dito, na dinidirekta niyo kami ngayon, na yung mga bagay na di pa namin ayusin, ay ayusin na namin, O Diyos. Salamat sa panahon na namin nararanasan. Bawat isa, bawat mga pangyayari, maraming po salamat. But because of your grace, Lord, narito kami ngayon. We thank you, Lord, this wonderful day that you given, O God. Thank you very much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat, Lord.